Diyan na pala kayo. Ako si Allen. Sili ang negosyo ko. At manganganga akong magsalita. What's good? So, time check. Nako, lobat na pala tong relo ko. Time check, it's 12:15 and it is September 19 today, Tuesday. So, ang gagawin natin today is magsi-set up tayo ng ating Dutch style scape. So, ayan, ready na. Lagyan ko na ng puting background. Set na lahat. I-set up na natin siya today. So, let's go na tayo agad sa ating first step. Ilalagay natin una yung recycled natin na aquasoil. Ayan, may recycled tayo na aquasoil. Aquascaping tipid tips. Pwedeng i-recycle yung mga aquasoil nyo. Ha? Pwedeng i-recycle yan. So, pwede naman siya pang ilalim. Tapos, tabunan lang natin siya ng bagong aquasoil. So, papakita ko sa inyo ano ang steps para hindi makita yung luma nyong aquasoil sa pagsiset-up nyo ng scape nyo. Ha? Nabuhos na natin ang ating recycled na aquasoil. So, may style dyan guys para hindi makita yung magkakaibang kulay na aquasoil sa labas ng salamin. May konting tricks tayo dyan. Ganyan. Kanin lang natin para pagkabuhos mo ng bagong aquasoil dito sa harapan, sa gilid, tsaka sa likod, hindi mo makikita yung lumang aquasoil. Yung bago lang yung makikita dito sa harap ng salamin, tulad niyan, no? Yan. Ayan na. Lagay na natin sa gitna yung lumang aquasoil. So, bubuhusan na natin yan ng bagong aquasoil. And yun na nga, tapos na natin maglagay yung recycled natin na aquasoil and naigilid na rin natin para hindi makita sa salamin pag binuhos na natin yung ating brand new na aquasoil. Ayan. So, ayan na, ibubuhos na natin gamit itong lalagyan ng glutathione ng asawa ko. So, yun na nga, we promote, reduce, reuse, recycle para mabawasan ang basura. So, ayan, pisahan na natin. Ayan, kuha lang tayo dito. Ayan. Tapos, ibuhos natin dito. Unahin natin dito sa gilid. Para yung mga ang makikita lang sa labas na part is yung mga bagong aquasoil lang, para kunwari brand new lahat yung ginamit mo, tinago mo lang pala yung recycled na aquasoil. Tama, ang diferensya sa kulay nila, diba? Iba, so dapat itago natin yung luma, tabunan natin ng bago. May nakikita pa ba kaya yung ano? Ngayon, sa ngayon, may nakikita pa kayo dyan. Kasi hindi pa tayo tapos. Nalagyan na natin yan lahat. Totally, wala na kayo makikita recycled na aquasoil dyan. And ito ang gusto ko sa Dutch style na aquascape na setup is kasi wala nang hardscape. Pagkatapos mong ilagay yung aquasoil, tanim-tanim na yung diretso. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga plants na gagamitin ko sa aking aquascape. Buhos pa na tayo ulit. Buhos lang. Buhos. Yan, may tumatawag. Wala ka dyan. Ako ay busy. Do not disturb me. Yan. So wala na talagang makikita na
lumang aqua soil. So, huwag muna natin ubusin at i-arrange muna natin ang ating aquascape. Ayan, naibuhos na natin at tabunan na natin yung lumang aqua soil, di ba? Wala kayong nakikitang lumang aqua soil dahil natabunan na siya. Yan, i-arrange muna natin kasi gusto natin yung style natin is medyo elevated dito sa likod para sa ating background plants, which is ang mga stem plants. Yan. Siguro buhusin na lang natin yung natira. Buhos na lang natin to lahat bago natin i-arrange. Nga pala, gamit natin na aqua soil is ADA Amazonia. Ayan, nakikita nyo mga stem plants sa likod, ang ganda. Sana maging ganyan din yung Dutch style natin. So since tatapos na natin ang pag-arrange ng ating aqua soil, yes, yan yung gusto ko sa Dutch style, is wala nang hardscape. After aqua soil, plants na agad. So ngayon, nakuha na natin yung mga plants natin na galing kay Ocean Pet Shop. Yan yung maganda sa kanila kasi inumpisa na nilang i-submerge, kaya nagtutubuan na yung mga ugat-ugat sa gilid. Ayan, may mga ugat na, oh. Ayan, oh. So since may mga sobrang haba, ika-cut natin to into half. So tama pala, nakalimutan ko, papakilala ko pala sa inyo yung mga plants na gagamitin natin. So ito, Rotala Blood Red. Yan, masyadong mahaba, ika-cut pa natin yan into half bago natin itanim. Ito, Rotala Hra. Yan, puro mga red plants yan. Ito red din pag nag-immersed form, submerged form. Ito pala yung immersed form nila, bilog yung mga dahon. Pero pag nag-submerge yan, gaganda yan. Ito din is Rotala Orange Juice. So masyadong mahaba. Ito yung gusto ko sa plants ng Ocean Pet Shop, mahaba. Tapos nahati, pwede mo pang hatiin. And ito, Ludwiga White. Ito yung centerpiece natin. Ludwiga White. Ikakat din natin to siguro 3 beses siguro natin to ikakat kasi sobrang hahaba. And nung nakaraan, may sobra akong downoy, red downoy na nilagay natin dito sa ating iwagumi. May sobra ako, sinubmerge ko doon sa stocking tank ko sa labas. And ngayon, submerged form na sila and may mga ugat na. So, pwede na natin i-transfer dito sa ating Dutch style. Ito yung ilalagay natin sa harap. Mga downoy sa harap. Tapos mga stem plant sa likod. Tapos sa gitna, may coming tayo na mga pang mid na plants. So yan na, pisahan na natin ang pag-cut. Natapos na nating makat ang ating mga plants. So again, papakilala ko sa inyo yung mga plants na gagamitin. Rotala Blood Red, Rotala Hra, Rotala Orange Juice, at saka Ludwiga White and Red Downoy. Medyo kulang pa to, dagdagan pa natin yan soon. So ito yun yung lamang sa Dutch. Pag hindi nyo nagustuhan yung tanim, pwede nyo bunutin tsaka taniman nyo ng bago. Yan yung gusto ko, isang gusto ko sa Dutch, kasi madali ako magsawa magsawa ako sa tanim at saka kung pangit yung resulta, pwede yung bunutin tapos palitan mo na naman ng bago. Yan. So planting na tayo. Basahin natin to. Basahin na natin yung ating aqua soil para makapag-umpisa na tayong magtanim. Mahirap kasi magtanim ng tuyo yung aqua soil. Dapat basahin natin yan ng kahit sprayer lang. Ito yung isa sa mahirap sa nano setups is yun nga, maliit.
medyo mahirap siya, and very madaling mag-fluctuate yung water parameters niya kasi maliit nga lang yung water volume. So yun nga, sabi ng iba, yung mga marunong talaga, mas mahirap daw alagaan itong mga maliliit na tanks compared sa mga malaki na tanks kasi madaling mag-fluctuate yung water parameters dahil sa konti lang yung water volume niya. Correct me if I'm wrong, ha. And yun siya pala guys, pag may mga questions kayo, pwede nyo yung i-comment down below para masagot natin yung mga katanungan nyo. Hindi naman ako eksperto, may konti lang akong alam sa pag-aquascape, beginner pa rin ako hanggang ngayon. Pero baka masagot ko yung mga katanungan nyo tungkol sa pag-aquascape or tungkol sa mga setup na ginagawa ko. Kung may questions kayo, just comment down below. So ayan na, natapos na nating itanim ang ating Rotala Blood Orange. Ayan. So next na itatanim natin is ang Rotala Blood Red. So let's go. So ayun, natapos na nating itanim ang ating Blood Red, Rotala Blood Red. Ang next naman is ang Rotala Extra, yung itatanim natin. So let's go. So ayun na guys, natapos na nating itanim ang ating Rotala Extra. And aminin ko sa inyo, medyo nagkamali ako sa spacing. So pag tumubo yan, bawiin na lang natin sa cut and plant natin na procedure na gagawin sa ating Dutch. So masyado ko silang na-compress eh. So dyan natin ilagay sa gitna yung Ludwiga White. Masyado ko silang na-compress. Well, ito namang Dutch is madali lang siyang i-modify. If ever ongoing na yung setup, madali lang naman i-modify siya. Pwede lang na natin siyang bunutin tapos taniman natin ulit ng bago. So sa umpisa pa lang nagkamali na tayo. Aminin ko, nagkamali ako, hindi naman talaga ako pro. And pangalawang beses ko pa lang to mag-try ng Dutch style. So ayan, masyado ko silang na-compress, pero okay lang yan. Pag-isip-isip ko na pwede naman siyang i-adjust na lang habang ongoing na yung setup. Patubuin muna natin sila ng ganyan. So ayan, sa gitna lagyan natin ng Ludwiga White. So let's go. And natapos na nating itanim ang Ludwiga White. Ayan. So napapansin nyo, nagtira ako ng space dyan. Kasi nga nagkamali tayo sa spacing. Pinatunayan ko na lang at tinanapan ko na lang ng paraan. Kasi pag tumubo na yan, cut and plant na lang tayo dyan sa Rotala Blood Red at saka sa Rotala Extra. Cut and plant na lang tayo. Then dito din cut and plant tayo hanggang sa ma-occupy natin yung bakanting lote na yan. So next step natin is magtatanim na tayo ng pangharap na tanim, which is ang Daunoy. So konti lang yung Daunoy natin ngayon, pero dagdagan pa natin yan soon. And may coming tayong Physidens moss na regular and giant Physidens moss na dito din natin ilalagay. And may isang bagong klase ng Anubias yun, kalimutan ko lang yung pangalan. Lagay ko na lang yan dito. Ting! Ayun, natapos na tayo sa ating planting. Ayan, mga red Daunoy na sa harap, tapos anyan sa likod. Sa nakikita nyo, marami pang bakante. So marami pa tayong gagawin dyan along the way na habang umaandar na yung ating setup. So since tapos na tayong magtanim, ang next step na gagawin natin is maglalagay na tayo ng tubig para mapaandar na natin ang ating Dutch style setup.
Ayun na, tapos na natin patubigan ng ating Dutch style setup. So marami pang bakante, but that's okay. Kasi itong setup na to is hindi pa naman to tapos eh. Work in progress pa to. May coming pa akong plants na idadagdag ko dyan. And yung mga stem plants na yan is pag tumubo na sila is cut and plant na lang ako hanggang sa mapuno yung mga bakanting space sa ating Dutch style setup. Work in progress pa po ito ha. Hindi pa po ito tapos. So along the way na nakaandar na siya, naka-on na yung system natin, unti-unti tayong magka-cut ng trimmings, tapos ilalagay natin ulit, itatanim, cut and plant procedure yung gagawin natin. Don't worry, i-update ko din kayo sa progress ng setup na ito along the way. And habang yung siguro gawa tayo ng mga video pag nagka-cut and plant tayo para makita nyo rin at malaman nyo rin kung paano gawin yung cut and plant procedure. So yan na, andarin na natin yung ating filter. Ayun na, natapos na ang ating Dutch style setup sa ngayon. Temporary pa, di pa talaga tapos itong mga nasa 50% pa lang ito. Kasi yun nga, papatubuin pa natin. Work in progress yan. Yan. So as you can see, isang ilaw lang yung ginagamit natin. So para hindi mabigla masyado, kailangan mo nating hinaan yung ilaw nang hindi ina-adjust yung intensity ng ating ilaw. So ang ginawa ko, inusog ko na lang dito ng konti papunta sa dito sa right side. Ayan, hilain ko lang yan para konting ilaw lang muna. Kung gusto ko ng lakasan, unti-unti kong iuurong itong light para medyo tumaas yung par ng ating ilaw dito sa ating Dutch setup. Kasi base sa na-research ko is etong mga red plants like the blood red, si Hra at saka si orange juice, lalabas yung kulay nila pag nilakasan mo yung ilaw mo. So ang plano ko, urong ko lang to konti, itong aking LED Star C90, iurong ko lang to ng konti dito para lumakas yung ilaw. And magdadagdag ako ng ito, yung Chihiros ko na yung maliit ko na Chihiros is idodoble ko ito dito sa likuran na part ng aking Dutch style setup. Parang ganyan yung mangyayari dyan. Ayan, may LED Star C90 and Chihiros para lumabas talaga yung kulay ng ating mga rotala. And yung white is mananatiling white lang din siya. Ayan. Yan, siya nga pala, etong downoy na gamit ko ngayon is hindi to regular downoy, ito ay red downoy. So I think kailangan din talaga ng malakas na ilaw para lumabas yung redness ng red downoy natin. So pakita ko sa inyo ang final V-roll para sa ating Dutch style. V-roll, pasok! And that's it. Sana may natutunan kayo sa ating video for today. And don't forget to like, share, and subscribe. Labuyo gang! Ow!